Napakambyo naman si US President Donald Trump sa kanyang banta na mawawala ang isang sibilisasyon kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Iyan ay matapos i-anunsyo ang 2 linggong tigil putukan bunsod umano ng apela ng kanyang mga kaalyado. Ang mga detalye babalita ni James Galange. Isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi. Ito ang ultimatum na binigay ni US President Donald Trump bago nakatakdang pagbomba nito sa Iran. Pero ilang oras bago nakatakdang deadline, bilang nagbagong sitwasyon nang biglang i-anunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang social media platform na Truth Social ang pagsang-ayon nito sa 2 linggong tigil putukan bilang tugon sa matinding presyo mula sa mga kaalyado at apela ng Prime Minister ng Pakistan. Ayon kay Trump, ito raw ay kung tuluyang bubuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz at bigyang daan ng usaping diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Gayong para sa kanya, nakamit at nalampasan na nila ang lahat ng layuning militar at malapit na rin umano silang makabuo ng isang pinal na kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa Iran at sa buong gitnang silangan. Dahil dito, isa na kaagad sa mga naging epekto ng anunsyong ito ay ang biglang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa US kung saan tinatayang nasa $94 na lamang per barrel. Samantala, tumugon na rin ang Tehran sa nais na tigil putukan ng Pakistan para bigyan daan ng negosasyon sa may inihain na peace plan sa kahabaan ng 2 linggong palugit. Iniutos na rin kasi ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na itigil ang pansamantalang military operations nito para buksan ang Strait of Hormuz at ligtas na makadaan ng mga oil shipping vessel. Kagabi, pinasabog ni Trump ang Karg Island sa Iran, isa sa mga critical oil hub ng bansa, ngunit hindi naman ito tinamaan ng ilan sa mga gas infrastructures nito. Habang kasabay pa niyan ay binomba rin ng Israel ang isang railway bridge sa Iran sa bahagi naman ng Qashan City bilang banta rin kasunod na naudlod ng deadline ni Trump. Ngayon, hindi pa formal kung co-binding bang naturang peace deal ng Iran at US sa pagtigil din ng Israel sa kanilang military operation sa Tehran. Kaugnay niyan dito sa Pilipinas, sinabi naman ng Department of Energy na hindi pa rin bababa ang presyo ng produktong petrolyo kahit na pansamantalang tumigil ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kakailanganin pa ng panahon bago pa maramdaman sa bansa ang epekto ng ceasefire dahil sa mga nasirang energy infrastructure na siyang nakapekto sa paggalaw ng presyo sa global market. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.